Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa Mateo Kapitulo 5. Babasahin ko po ay talatang 33 hanggang talatang 37 at isunod ko ay nasa talatang 48. Ganito po ang siyang sinasad, Matthew chapter 5 verses 33 up to 37 and then verse 48. Ganito po ang siyang isinasaad, narinig din ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag mong sisirain ang iyong panata, kundi tutuparin mo ang iyong mga ipinanata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, maging ang langit, sapagkat iyon ang trono ng Diyos, kahit ang lupa, sapagkat ito ang tuntungan ng kanyang paa, kahit ang Jerusalem, sapagkat iyon ang lungsod na dakilang hari. Huwag mong ipanumpa, maging ang iyong ulo, sapagkat hindi mo magagawang puti o itim ang isang buhok. Ngunit ang iyong pananalita ay maging oo, kung oo, hindi kung hindi, anumang higit pa rito ay buhat sa masama. At yung talatang 48, kaya't kayong mga maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Mga minamahal, tayo po ay nasa Lord's Day 37. Ito ay meron ding kaugnayan sa ikatlong kautusan na binanggit sa Exodus chapter 20. At patuloy nating pinag-aaralan ang katuruan ng Heidelberg Catechism tungkol sa 10 kautusan. Batid natin na ang 10 kautusan ay binigay ng Diyos sa kanyang bayan. Ang kanyang bayan ay kanyang iniligtas sa pagkakaalipin doon sa Ehipto. At sila'y itinawid ng Diyos sa dagat na pula at sila'y patuloy na naglalakbay patungong pangakong lupa. At doon sa pagdating ng bundok ng Sinai ay masagana at malwalhating ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili. Na bagamat doon sa paglalakbay nila ng pagtawid ng dagat na pula, ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng pagbubukas at paghawi ng tubig ng dagat na pula. Lalahanan natin ito ay dagat. At ang kapangyarihan lamang ng Diyos ang siyang pwedeng maaaring humawi upang ang kanyang bayan ay makatawid doon sa dagat na pula. Gagawin at gagawin ng Panginoon Diyos ang lahat ng bagay upang ipahayag ang kanyang pag-ibig sa kanyang bayan. Tunay na kanyang kinagigiliwan, tunay na kanyang sinisinta ang kanyang bayan at gagawin ang lahat ng bagay kahit na ibuwis ang kanyang buhay ay gagawin niya pagpapahayag ng kanyang pag-ibig. At yun ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin na ibinigay niya ang kanyang sarili. Nagbuwis siya ng sarili niyang buhay para sa ating kaligtasan na mula sa kadiliman ay buksan ng Panginoon ang daan patungo sa langit, patungo sa kaluwalhatian, patungo sa kaharian ng Diyos. At tunay na tayo nagagalak sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng kanyang sarili. Yan ang tanda ng kanyang labis na pagmamahal sa atin, labis na kanyang pagsinta. At nang ibigay ng Panginoon ang 10 kautusan doon sa bundok ng Sinai, ipinagdamamunan niya ang kanyang kapangyarihan
maging sa nakaraang pagtawid nila sa dagat na pula. Sapagkat habang naglalakbay ang bansang Israel sa ilang, sa disyerto, sila'y nilililima ng Panginoon ng makapal na ulap na ito'y pagpapatunay na siya ay makapangyarihan. At gayon din sa pamagitan ng aliging apoy na ito ang siyang nagbibigay init at tumatanlaw sa kanila habang sila ay namamahinga kung araw ng gabi. So, panahon na doon ay naging kapiling ng Diyos ang kanyang bayan. At tayo, mga minamahal, ay gayon din. Tayo ay kapiling ng Diyos araw-araw sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu na itinagkaloob niya sa atin. Siya'y sumasa atin, siya'y nasa atin, at tayo'y kapiling ng Diyos. At yun ay huwag nating kalilimutan, tandaan natin na itinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, bago siya umakyat sa langit, na ipagkaloob sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Kaya pinapatnubayan niya tayo. At doon nga sa pagkakaloob ng 10 utos na ito, ay nagpahayag ang Panginoon ng kanyang kapangyarihan. Ang trumpeta ay nadinig ng bayan ng Diyos. Kung ihamping natin, ang trumpetang yun ay tinig ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng kanyang salita na binabasa natin at nadidinig sa pamamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga sabi sa Revelation, ay ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng banal na Espiritu. Kaya ang trumpeta ay masasabi natin na ito'y tulad sa banal na Espiritu na nangungusap sa kanyang bayan. At hindi lamang yun, yung makapal na ulap na maitim, na makapal na ulap na nasa tuktok ng bundok ng Sinai sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan. At ang apoy ay naroroon. At yung tagundong, yung lindol ay naroroon. Kaya ang mga kapangyarihan ito ay napapahayag. Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay lubos na nagpapasalamat sapagkat makapangyarihan ng Panginoon. Ang lindol ay nadadama ng bawat isa. Ang baha, ang pagbuhos ng malakas na ulan, at mga nagaganap. Ito ay tanda na kapangyarihan ng Diyos sa mga huling araw. Sapagkat sinabi ng Panginoon na sa huling araw ay sa kanyang pagdating, mararamdaman ang iba't ibang galaw sa lupa. Kakaroon ng lindol, gutom, giyera, kalamidad, at ang lahat ng ito. Ngunit ito'y palatandaan ng kanyang pagdating. Pero sa panahon na ibigay ang 10 kautusan, ito'y pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan sapagkat kanyang tinubos ang kanyang bayan sa pagiging alipin doon sa bayan ng Ehipto. At nais ng Panginoon na matutunan natin ano ang mga bagay na kailangan nating malaman tungkol sa 10 kautusan. At napag-aralan na natin yung mga nakaraan na pinahayag niya siya ang makapangyarihan. D-I-N. At yun ang siyang sinasabi niya. And then, yung pagbabawal ng paggawa at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan at hindi siya pwedeng ihambing sa kanino mang nilalang na nasa ibabaw ng lupa at maging sa langit sapagkat siya lamang ang Diyos
Siya lang ang ating Ama at wala nang iba. O kaya nga, ngayon tayo dadako patuloy sa Lord's Day 37, pero nais ko munang basahin ang kautusan bilang 3 at ganito ang isinasaan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalan sala ng Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Tayo ay nasa panahon bilang 101 na ganito ang itinatanong, sa gayon, maaari bang tayong reliyosong manumpa sa pangalan ng Diyos? Ang sagot dito, oo. Kapag hinihingi ng pamahalaan sa kanyang nasasakupan o kapag hinihingi ng pangailangan na gawin natin ito upang patutuhanan ang katapatan at katotohanan sa ikaluluwalhati ng Diyos at kaligtasan ng ating kapwa, dahil sa panunumpang iyan ay nakabatay ang salita ng Diyos at may karapatang ginamit ng mga banal sa luma at bagong tipan. So yan ang kasagutan sa tanong bilang 101. Sa tanong bilang 102, maaari rin bang tayong manumpa sa pamamagitan ng mga santo o ng iba pang mga nilikha? Ang sagot dito ay hindi, dahil ang naayon sa kautusan na panunumpa ay pagtawag sa Diyos na siyang tanging nakakaalam ng puso, na siyang magpapatotoo sa katotohanan at parurusahan ako kung manunumpa ng hindi totoo na kung aling karangalan ng pagpapatotoo ay hindi nararapat na alinmang nilikha. So ito ang katugunan dito sa Lord's Day 37. Magiging paksa po natin sa umagang ito ay yung nasa verse 48 ng chapter 5 ng Matthew, na sinasabi dito, kaya't kayo nga'y maging sakdal, be ye perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. At sinasalin dito na kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama na nasa langit na sakdal. Mga minamahal, lagi natin tandaan na nang ibigay ang 10 kautusan, ay ito'y binigay sa kanyang bayan. At ang bayan niya ay labis niyang iniibig, pinagigiliwan, itinatangi. At ang layunin niya kung bakit ibinigay ang 10 kautusan ay upang hindi matulad sa ibang bayan, sapagkat isa lamang ang bayan ng Diyos. At hindi dapat na ang kanyang bayan ay makatulad sa mga masasama. At ang hinahanap ng Diyos sa bawat puso ay katotohanan. At ang kanyang ninanais ay sa lahat ng bagay, ang ating puso ay tunay na nakasurrender o tunay na nakalaan para lang sa Panginoon at sa Kanya lamang. Kaya nga't sa Kanyang bayan ay sinabi niya na Kanyang minamahal, siya lang ang Diyos at wala na. At hindi sila dapat gumawa ng anumang santo, imahen, larawan, at huwag sasambahin. At pagkatapos, ang kanyang pangalan ay huwag babanggitin sa maling pamamaraan. At yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Ngayong umaga ay 3 bagay ang ating pag-aaralan. Ano ang kahulugan ng panunumpa?
Ano ang itinuturo ng Panginoon tungkol sa panunumpa? Ano ang pamumuhay ng isang mananampalataya na binago ng Diyos tungkol sa panunumpa? Sapagkat napakahalaga na makita natin. Una, ang panunumpa ay ibinigay dahilan sa kasamaan ng tao. Kasi ang panunumpa, tulad ng sinabi dito ng ating Panginoon, ay pagtawag sa Diyos, sa pangalan ng Diyos. So ang sumusumpa ay gumagawa ng panunumpa upang patutuhanan ng kanyang mga ginawa at sinabi ay katotohanan at ang sumasaksi ay ang Diyos. Ang lahat ng tao ay sinungaling. Wala kang maaasahan na ang tao ay nagsasalita ng katotohanan. O kaya nga't ang ginawa ng Panginoon, sinabi niya sa kanyang bayan, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon ng Diyos sa walang kabuluhan. Maya-maya pag-aaralan natin ang katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sa ngayon ay pinag-aaralan natin bakit ginagamit ang panunumpa. Sapagkat naniniwala ang tao na pag siya'y sumumpa at ito'y katotohanan, ay tutulungan siya ng Diyos na ang mga bagay na katotohanan ay magaganap. At kaya naman nanunumpa ay sapagkat upang ipahayag na kung sakaling mali at kasinungalingan ang kanyang panunumpa at pagsaksi, siya ay paparusahan ng Diyos. So dito ay tinutukoy na ang bawat nanunumpa ay humaharap sa Diyos. Alam ng tao ng Diyos ay katotohanan. Alam ng tao na ang hindi sumunod sa sumpa ay parurusahan. At conscious ang tao na ang Diyos ay laging nakatingin sa kanila. Walang tao na makapagsasabi na siya ay hindi nakikita ng Diyos. Kahit nga siya ay pumasok sa yungin, kita siya ng Diyos. Walang naililihim sa Diyos. Sa mga masasama, kita ng Diyos ang kanilang mga ginagawa. Sa mga matuwid, kita rin ng Diyos ang kanilang ginagawa. Kaya pag binasa natin ang lumang tipan, halimbawa ay sa Proverbs, sa Kawikaan, makikita natin ang mga ginagawa ng matuwid, pinagpapala sila ng Panginoon. Ang gumagawa ng masama, sila'y napapahamak at patungo sa kapahamakan at kamatayan. At yun ang nakikita natin dito. So lahat ng mga bagay ay nasa pagmamasid ng Panginoon, nasa kanyang pamahala ang lahat ng mga bagay. Lahat ng ginagawa ng tao, walang bagay na hindi lingid sa Panginoon. Lahat. Kaya nga, pag binasa natin ang Apokalipsi, napapahayag doon ay sila'y huhukuman ayon sa kanilang mga gawa. Kaya nga't napakahalaga ang mga bagay na ito sa buhay ng isang mananampalataya. Nalalaman ng tao na pag siya'y sumumpa, tutulungan siya ng Panginoon upang mapatunayan kung tama yung kanyang ginagawa. Or kung mali, alam ng taong yun na siya'y gumagawa ng kasamaan at ang kabayaran
ng kanyang kasamang ginagawa ay kamatayan at parurusahan siya ng Panginoon. Sapagkat maliwanag dito ang sinabi ng Panginoon na ang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan ay walang pagsalang siya'y parurusahan ng Panginoon. Dito sa ating binasa ay itinuturo ng Panginoon ang tungkol sa panunumpa. Sabi niya sa verse 33 ng Matthew chapter 5, narinig din ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon. Ito ay tumutukoy sa pagbibigay niya ng 10 utos at ito ang ikatlo na 10 utos. Huwag mong sisirain ang iyong panata, kundi tutuparin mo ang iyong mga ipinanata sa Panginoon. So ito ang itinuturo ng Panginoon sa mga Hudyo. Nang ibig sabihin, pag ikaw ay nagpanata or ikaw ay sumumpa, kinakailangan na ito ay iyong tuparin. Kaya nga, napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya na tandaan kung ano yung mga pinagsasasabi niya. Sapagkat nalalaman ng Diyos kung ano ang kanyang puso. Kaya, ano ang mabigat na sinasabi ng Panginoon? Ang mabigat na sinasabi ng Panginoon, huwag mong sisirain ang iyong panata, kundi tutuparin mo ang iyong mga ipinanata sa Panginoon. Yung ikaw ay sumumpa. Ang dahilan kung bakit ang tao ay sumusumpa, dahilan sa kanyang kasalanan, dahilan sa kanyang kalikuan. Hindi siya nabubuhay sa katotohanan. At inaaring parang laro lamang ang kanyang pamumuhay. Pero dito tinutukoy ng ating Panginoon yung sumusunod na talata 34. Ang sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag niyong ipanumpa ang anuman, maging ang langit, sapagkat yon ang trono ng Diyos. Kahit ang lupa, sapagkat ito ang tungtungan ng kanyang mga paa. Kahit ang Jerusalem, sapagkat yon ang lungsod ng dakilang hari. Huwag mong ipanumpa maging ang iyong ulo sapagkat hindi mo magagawang puti o itim ang isang buhok. So ito ang babala ng Panginoon. Sapagkat ang tao sa kanyang kasalanan, hindi niya magagawa at wala siyang kapangyarihan at kakayahan na tuparin ang mga panata o ang sumpa ng tao. Dahilan, makasalanan, sinungaling, lumalabag sa kautusan at batas ng ating Panginoon. O kaya nga't mahigpit na ipinagbabawal ng Panginoon. Kung ating lalaliman ang tinutukoy ng ating Panginoon, ang dapat lamang sa buhay ng isang tao
ay yung nasa verse 37. Na sabi niya, ngunit ang inyong pananalita ay maging oo kung oo, hindi kung hindi. Anumang higit pa rito ay buhat sa masama. Tinutukoy ng ating Panginoon na ang buhay ng isang binago ng Diyos, yung regenerated, pag sinabi natin regenerated, ibig sabihin ay ipinanganak siyang muli, binago siya ng Panginoon, ang puso niya ay bago, at siya ay nilalang ng Diyos ayon sa wamis at larawan ng kabanalan, katwiran at kaalaman ng Diyos. So kung ang isang mananampalataya ay binago ng Diyos, hindi niya kailangan na siya ay manumpa. Sapagkat binago siya ng Panginoon at siya ay nasa pangangalaga ng ating Panginoon at ang buhay niya na kung binago, siya ay lumalakad sa katotohanan. Kahit dadalawang bagay lamang ang kanyang sasabihin, oo, kung ito'y oo, hindi, at kung ito'y hindi, dalawa lang. Kung iahambing natin ito sa taong masama, hindi magiging gayon. Kailangan niya ng sumpa. Kailangan na ibig sabihin na manumpa siya. At kalimitan, ganyan ang ating nakikita. Lalo-lalo na sa social media na nagkakaroon ng investigasyon sa iba't ibang puntos at iba't ibang buhay, na doon ay bago maging saksi sila at witness sa isang bagay, kinakailangan sila ay sumumpa. At kahit na sila ay sumumpa, nakikita pa rin ng mga nagtatanong ang kasamaan. Kung minsan sasabihin niya ay ganito, pero pag tinanong ulit siya, hindi na niya alam ang kanyang mga pinagsasabi. At ganoon ang kasamaan. Kaya natitiyak ng Diyos ng tao yon ay nauukol sa kapahamakan sapagkat siya'y nanumpa. Kaya nga sabi dito sa ating pinag-aaralan ay huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon ng Diyos sa walang kabuluhan. Sila'y pinanunumpa pa sa ibabaw ng Bible. Ibig sabihin, naroon ang salita ng Panginoon na makapangyarihan, katotohanan, at nakikita ng Diyos ang kanyang buhay na kung siya'y magsasabi ng katotohanan. Pero kalimitan, nakikita natin ay kasinungalingan at mga kalikuan. O kaya nga, yun ang ginagamit ng Panginoon na pamaraan upang sila'y hatulan ng kamatayan. Sapagkat napakaliwanag ang sinabi ng Panginoon, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon Diyos sa walang kabuluhan. Kaya pag yung pinasumpa sila sa ibabaw ng Bible, ang kanilang kamay, at nangako sila na pawang katotohanan at katotohanan lamang ang kanyang ipapahayag, kailangan mag-stick siya doon sa kanyang sinabi na pagpapahayag. At kung lalabag, ay doon, gawa na ng Panginoon. Kaya't walang maitatago ang tao. Pero sa buhay ng isang mananampalataya na binago ng Diyos, siya'y may katwiran. Hindi niya kailangan ang pananumpa sapagkat siya'y may bagong buhay na. Sa mga kapatiran ay hindi natin kailangan ang pananumpa sapagkat tayo ay binago ng Panginoon at tayo ay nasa katotohanan sapagkat ang Diyos ay katotohanan. At yun ang siyang tinutukoy dito ng Panginoon na dalawa lamang ang magiging sagot, oo at hindi. Kaya nga sabi ng Panginoon ay sa talatang 48, kayo nga'y maging sakdal. Be perfect. Sabi dito, maging ganap.
Sapagkat alam ng mga mananampalataya na pag sila'y nagsinungaling ay kasalanan. Na pag itinatwan nila ang isang bagay, ito'y kasalanan. At alam din ng mga mananampalataya ang layunin ng panunumpa dahil lang sa kasinungalingan, dahil lang sa kasalanan. Pero ang mga mananampalataya ay may bagong buhay na wala na sila sa ilalim ng kautusan. Sapagkat ang kautusan ay kasamang ipinako ng ating Panginoon sa Kristo doon sa krus sa Kalbaryo. Kaya wala na tayo sa kautusan. Kaya ang pananambahan ay sa katotohanan, sapagkat ang Diyos ay katotohanan. At tayo ay nananambahan. Hindi tayo nananambahan dito ng kasinungalingan, kundi tayo nananambahan sapagkat ang Diyos ay katotohanan at tayo nasa katotohanan. So, sinasabi ng Panginoon na tayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa kabanalan, nilalang ayon sa katwiran ng Diyos, nilalang ayon sa kaalaman at meron tayong kaalaman tungkol sa ating Diyos. Siya ay makapangyarihan. Katulad ng sinabi doon sa 10 utos, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. Makapangyarihan. At sinabi niya ang mga bagay na yun. Tayo ay tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. At kung tayo tinubos, pinatawad sa atin ang lahat ng ating mga kasalanan. At tayo ngayon ay mayroong buhay na walang hanggan. Kaya nga mga minamahal, ito ang siyang itinuturo ng banal na kasulatan. Ang Panginoon sa Kristo ay nangungusap sa mga bagong nilalang, sa mga may buhay na walang hanggan, sa mga tinubos ng ating Panginoon, sapagkat ang kasinungalingan at ang di pagtupad ng kanyang utos ay walang lugar para sa ating puso. Yung tayo'y sumablay, yung tayo'y ay maging matigkasin ng ulo, wala yun sa ating puso sapagkat pinalambot ng Panginoon ng ating puso. Pusong laman. Hindi pusong bato. Binago ang ating puso ng ating Panginoon. Kaya tayo ay nananambahan sa Espiritu. Sapagkat ang bawat mananampalataya ay nasa Espiritu. Ano ang sabi ni Pablo sa mga taga-Roma? Sabi niya sa mga taga-Roma, kayo ay wala na sa laman. Ano ibig sabihin doon? Ibig sabihin, nasa laman tayo. Pero ito ay pinatay na natin. Ito ay iniwaksi at itinanggi na natin. So tayo ay nasa Espiritu. Maliwanag yung sinabi. Sabi niya, there is no condemnation to them who are in the Spirit. Wala nang hatol ang sino man na kay Kristo Jesus. At yun ay maliwanag na sinasabi dito sa Roma, Kapitulo 8. At nais kong basahin ito ng ganito. Sabi niya, gayon nga'y wala ng katulan sa mga na kay Kristo Jesus, sapagkat sila'y wala na sa laman, kundi sila ay nasa Espiritu. Sapagkat sa verse 2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ay buhay na kay Kristo Jesus, na nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan.
So hindi na natin kailangan bilang mananampalataya ang panunumpa sapagkat tayo ay na kay Kristo. Sabi dito, sapagkat ng kautusan ng Espiritu ng buhay na na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Kaya nga sabi sa verse 5, sabi dito, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Itong mga minamahal, ang kailangan sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya nga sinasabi ng Panginoon dito na dadalawang lang bagay bilang mananampalataya ang kailangan. Ito ay ang pagsagot ng oo at pagsagot ng hindi. Kaya lagi nating isa sa loob ng ating puso at kaisipan ay yung sinabi ng Panginoon sa verse 48, be ye perfect, maging ganap. Pag sinabing perfect, sabihin eh, hindi tayo nagkakamali. Lagi nating isasagawa ang lahat ng mga bagay ayon sa katotohanan. Sa tulong ng Banal na Espiritu, magagawa natin ang lahat ng mga bagay. Kaya sabi dito, be ye perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Ito ang buhay ng isang mananampalataya na binago. They are regenerated. Binago sila ng Panginoon. At ang pamumuhay nila ay pamumuhay na may kalayaan. There is liberty. At kung saan naroroon ang Espiritu ng Diyos, naroroon ang kalayaan. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Patuloy niyong pagpalain ito sa aming puso at kami ay lumago sa karunungan at kaalaman na nagmumula sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.